Nako, may galab shoutout po sa inyong lahat, no? Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kababayan po natin dyan, mga taga Maynila. Ngayon, so meron po tayong reaksyon na kung saan nakakatawa pong isipin na ang sabi nga nila ay ano daw, nagsalita daw ang asawa ng kasalukuyang mayor ng Maynila na walang iba kundi si Mr. Lacuna. At sabi pa nga niya dito na kung saan daw, kung sakali na bigyan pa ng isang pagkakataon ang kanyang asawa na si Mayor Hani Lacuna, ay talaga namang napakaswerte daw po talaga ng taga Maynila kapag manalo pa rin, no? 'Di ba? Or pangalawang pagkakataong manalo itong si Mayor Lacuna. Para sa akin, may tanong ko lang, saan po banda yung maswerte? 'Di ba? Kasi kung tanungin natin yung mga senior citizen, oy, ako po yung nananawagan sa mga senior citizen dyan, maswerte po ba kayo kung magiging mayor ulit si Lacuna? Matanong ko lang, mga senior citizen dyan, kasi actually, di ba, meron tayong sinasabi na kapag ikaw senior, kapag ikaw nanay, ikaw tatay, ikaw yung magiging modelo ng pamilya para sa ikakaunlad at ikakaganda ng samahan ng pamilya. So, syempre, unahin nating tanungin ay yung mga senior citizen. Kasi yung mga senior citizen, yan po yung mga lolo, mga lola na kung saan sila po yung unang nag-aruga, no, sa first generation to second generation until third generation. So tatanungin po natin kasi sila po yung mas maraming experience at sila po yung mas nakakaalam kung ano po yung dapat or ano po yung tama at ano po yung mali. So ngayon, kung sakali ba mga lolo at lola dyan, yung mga senior citizen, kung sakali bang manalo ulit si Mayor Hani Lacuna, swerte po ba ang Maynila? Kayo po ang dapat mag-comment dyan sa comment section ng ating vlog kung talagang swerte po, kasi kayo po yung nakakaalam para po sa ikakaunlad, no, ng bayan at para po sa kinabukasan ng inyong mga anak at ng inyong mga apo, no, sa future, 'di ba? So, ito po mga kababayan, bago ko po hingiin yung sagot ng mga senior citizen dyan, ay nais ko lang pong ipanood sa inyo yung video na kung saan nagsalita po dito yung asawa ni Mayor Hani Lacuna. Kayo na lang pong bahalang humusga sa kanyang sinasabi. Ito po, pakinggan nyo po. Po sa second term na pagtakbo ni Mayor Hani po. Well, napakaswerte ng Manilenyo, lalo na kung bibigyan pa siya ng pagkakataon. Karil, Ano daw? Ano daw? Ano daw? Napakaswerte ng Manilenyo kung bibigyan pa daw ng pagkakataon. Kaya nga ito sa mga senior citizen dyan, mga lolo at lola, mga nanay, mga tatay, ako bilang isang anak, hindi po ako basta-basta makapagdesisyon kasi hindi po ako, wala pa po akong asawa, ako'y anak lamang. No, siyempre ang masusunod po diyan ay yung nanay, yung tatay, yung mga nakakatanda sa amin at especially sa mga senior citizen. Swerte po ba kung sakaling bigyan yung pagkakataon na manalo, no, si Mayor Hani Lacuna? May tanong ko sa inyo kasi kayo po ang nakakaalam sa paparating or sa future. Hindi po kami basta mga kabataan ang magdesisyon diyan. Kayo pong mga nanay, mga lolo, mga lola, mga tatay, kayo po ang magdesisyon. At kayo din po ang nais kong pasagutin dito sa comment section kung talaga bang swerte kapag pananalunin nyo ulit, no, si Mayor Hani Lacuna. Sabi kasi ng asawa niya, napakaswerte po. Alam niyo kung bakit? Ito daw. being the husband, hindi po sa porke asawa ko si Mayor, dahil nakita naman po natin yung trabaho na ginagawa niya for the Manileños, at napakaswerte po ng mga Manileño dahil alam niyo na hindi po magnanakaw si Hani. Ito pala. Ang rason pala kung bakit napakaswerte daw po ng Manileño kay Mayor Hani Lacuna, kasi hindi daw po magnanakaw. Actually, wala naman akong sinabing nagnakaw sila. Wala din naman tayong nakita na may ninakaw. Pero may tanong ko lang, hindi ka nga nagnakaw. Wala kang ginawang masama. Ang problema, sana naintindihan nyo yung sinasabing public servant. Hindi naman porket public servant ka, ay yun na yung basihan at yun na yung dahilan kung bakit iboto ka ng mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, ate, kuya, no? Para yun yung gawing basihan para bigyan ka ng pangalawang pagkakataon
para maging mayor at maging swerte ang Maynila. Hindi po. Kasi nga, meron tayong sinasabi na public servant. So, pag sinabi nating public servant, magserbisyo ka sa publiko. Or public servant means magserbisyo sa publiko. Diba? Yun po ang ibig sabihin ng public servant. Magserbisyo sa publiko or magserbisyo sa taong bayan. Hindi naman doon basihan na hindi ka magnanakaw, wala kang kinuha sa kaban ng Maynila o sa treasurer ng pondo ng City Hall. Hindi po yun yung basihan. Ang basihan kasi diyan, Doc Lacuna or Mr. Lacuna, ang basihan kasi diyan yung gawa. 'Di ba? Yung gawa. Kasi anin mo, mayor ka nga, hindi ka magnanakaw. Ang problema, public servant ka. 'Di ba siguro naman nung bago ka naging public servant or bago yung asawa mo naging mayor, 'di ba meron siyang pinanumpaan? Ako si Hani Lacuna bilang isang public servant, taus-puso ko po natanggapin ang titulong ito bilang alkalde ng Maynila na magserbisyong tapat at bilang modelo or bilang ina ng bayan, ako po'y magserbisyo sa taong bayan at sa Manilenyo. So, doon na yung word na code of conduct, code of ethics na sinumpaan mo doon na magserbisyo. So, ang tanong ngayon, hindi ka nagnakaw, walang kinuhang pera sa kaban ng Maynila. Ang problema ngayon ang tanong ngayon, ano ba ang kanyang nagawa? Di ba? Ano ba ang kanyang nagawa? Para iboto siya ng tao. Kasi sa ngayon, hindi basihan yung papogi ka lang. Hindi basihan dito yung pachuy-chuy ka lang. Ang basihan dito yung gawa, yung kilos, yung resibo, yung ebidensya, yung napatunayan. Hindi mo dito pwedeng idaan-daan, hindi po pwedeng parang si Robin Padilla lang Porkit magaling pag-action sa movie, porkit artista, magiging number 1 senador ka. Pero nung nanalo ka pagiging senador, wala ka namang kwenta. 'Di ba? Hindi mo na pwedeng idaan sa pachuy-chuy. So kung ganun lang din pala ang basihan na swerte ang Maynila kasi hindi magnanakaw ang mayor, pwede na din pala akong tumakbo pagka mayor. Bakit? Hindi naman ako nagnakaw At pangalawa, mabait ako. Gwapo ako, choy-choy ako. So ganun din pala ang basihan para manalo. Hindi. Ang basihan doon, hindi ka nagnakaw, pero dapat meron kang gawa. Aanhin mo hindi mo pwedeng ilagay sa plataforma mo yan, ako si Hani Lacuna, hindi magnanakaw. Tapos tanungin ng taong bayan, hindi ka nga nagnakaw. Ang problema, paano mo solusyonan yung traffic sa Maynila? Ang sagot mo, kaya po nating solusyonan yan. Bakit? Kasi hindi po ako magnanakaw. Pangalawa, kaya nating solusyonan yung dumi ng mga estero sa Maynila. Oo, kayang-kaya. Bakit? Hindi po ako magnanakaw. So, paano mo solusyonan yung dumi, yung barado na kanal, yung traffic, yung pag-unlad ng bayan ng Maynila, kung ang sagot mo'y palagi, hindi ako magnanakaw. Hindi po yun pwede gawing basihan. 'Di ba? Na porket hindi ka magnanakaw, ay pwede ka na maging mayor. Hindi po ganun. Aanhin natin hindi ka magnakaw, hindi ka man gumagalaw. 'Di ba? Kaya hindi po swerte ang Maynila. Real talk lang po, Doc Lacuna. Lacuna Pangan. Hindi po swerte ang Maynila kung asawa mo ang manalo ulit. Bakit? Hindi po siya gumagawa. Hindi po siya gumagalaw. Doon na tayo sa ngalan na hindi siya magnanakaw. Ang problema, yun bang gutom ng mga taga Maynila sa squatter area, masusolusyonan ba dyan dahil sa salitang hindi magnanakaw ang asawa mo? Yun bang baradong kanal na pag nag-ulan ng medyo malakas hanggang liig ang baha, masusolusyonan ba? Dahil hindi magnanakaw ang asawa mo? Hindi. Yun bang gutom ng mga senior citizen? Yun bang iniindang ng mga senior citizen na wala silang pambili ng gamot kasi ang bagal ng proseso ng pagbibigay ng ayuda sa mga senior citizen? Gagaling ba ang sakit nila kasi hindi magnanakaw si Dr. Hani? Hindi. Ang basihan dun, yung gawa, yung kilos, yung resibo, yung ebidensya, yung patunay na karapat-dapat ka bilang alkalde at bilang public servant ng Maynila. Yun po, napakasimple lang. Hindi po basihan dyan na hindi naman siya asawa ko si Hani, hindi po kasi magnanakaw. Hindi mo pwedeng isagot yan
Bakit ang taong bayan ang kailangan nila yung kilos, ang kailangan nila yung gawa, ang kailangan nila yung proyekto. Hindi mo pwedeng isagot, hindi magnanakaw ang asawa ko kaya kailangan manalo. Actually, ang daming politician dyan na kahit halatang halata na nagnakaw na, nakakalaya pa rin. Ang daming politician dyan na kahit alam mo ng buwaya, katulad ni Abante, pastor lang naman, magulat ka, milyones ang halaga ng mga ari-arian. Ang tanong, magkano lang ang sinasahod ng kongresista? Pero bakit yung kanyang sinasahod ay mas malaki pa ang kanyang mga kagamitan na halaga kaysa sinasahod niya? Diba? Hindi ako nagsabing magnanakaw si Abante. Diba? So dahil ba sa ganun na paraan, magiging alkalde na agad kasi hindi magnanakaw? You're wrong and I'm right. So yun naman po mga kababayan. Maraming salamat po. Hindi ko na po masyadong pahabaan. Actually, napanood nyo na po ito. Ito'y komento ko lang po. Ito'y reaction ko lang po. Kayo na din po ang bahalang humusga. Inay, thank you. God first.